Basta ang ating mga karayot dyan, riot na, pusang ina nyo! Hoy mga tanga, wala kayong ambag, kundi fake news at pagmumura sa FB lang. Isang tanong lang, may nagawa ba idolo nyo? Wala. Yung comment di ko gano'ng mabasa, nahihilo ko eh. Pasensya na po muna, yung comment di ko mabasa. Nahihilo po ako eh. I'm Daisy. I'm Daisy. Hindi ko rin kayong mga bobo. DDS utak luga, DDS tanga-tanga. Yan, shoutout sa inyong lahat muna dyan ha. Pasensya na po ngayon, medyo kailangan lang natin mag-live kasi ang daming nangyayari. Medyo lumabas muna tayo sa ating kwadra. What the fuck? Masama ang pakiramdam natin eh. Naka-tripling damit tayo ngayon. Ayan, kamusta kayo lahat? Kamusta na ba? Nakipag-riot na ba lahat? Ang tatanga talaga ng mga to. Ang tatanga talaga. Ang bobobo nyo. Sabi ko na nga ba sa inyo, ang bobobo nyo eh. Ang tatanga-tanga. Ay, nako. Ay, ang tatanga nyo. Okay, magsimula na tayo dito. Umpisa muna natin dito kasi nalalayo tayo eh. Dito muna tayo sa okay, thank you pare Bini Rod. Magsimula muna tayo sa main topic, then punta natin yung mga karayot. Alam nyo ba? Alam nyo ba nung umalis kami nila Utol Chris ni Utol Jake, di ba umalis kami? May mga meeting kaming pinuntahan. At yung meeting na ngayon, tungkol dun yun sa September 21. Na yan, funded talaga yan. Binaa po ng pera ni Chavit Singson yan. Legit po yan. Legit po. Nagpabaa po ng pera dyan si Chavit Singson. Legit po yan. Wala pong halong kasinungalingan. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya kitang-kita nyo po kahapon, gustong-gusto nilang patalsikin si BBM na hindi po sila nagtagumpay. Kanina nga, tinatrangkaso na ako pagising ko. Sabi ko sa anak ko, sa asawa kong nag-aalaga sa akin, Be, sino presidente? Sabi niya, si BBM pa rin. Ay, si BBM pa rin? Tulog na ako. Patayin mo si BBM? No joke. Umaga yun. Hapon na. Inom na naman ako ng gamot. Mga alas 12. Sabi sa akin na anak ko, pa, inom ko na ng gamot. 4 hours na. Sino na presidente? Tignan mo nga. BBM pa rin pa eh. Alas 12 na, BBM pa rin. What the fuck? Ba't si BBM pa rin? Alas 12 na ng tanghali ah. Wala pa rin nangyayari. Oo pa. BBM pa rin. Nangyayari, ang bagal naman nila. Hanggang sa wala na nangyari. Alam mo, mga bobo kasi kayo eh. Okay, dito magsimula muna tayo dito. Tensya na kayo sa boses ko ha. At sa ating medyo slow tayo ngayon. Hindi ko mabasa yung comment eh. Nahihilo ko eh. Game, dito na tayo. Ayan. Unang-una, dito po tayo sa ating pinaka-main topic. PBBM, no one is spared in flood control corruption probe. Dito natin simulan to kasi po naliliis tayo eh.
naliliis po tayo, wag po tayong palihis. Tandaan nyo po, may isang mama na nagsakripisyo po na kahit po ikapapanganib ng kanyang termino ng kanyang posisyon bilang sa gobyerno ay ginawa niya para sa atin. Huwag po tayong malihis ng landas. Huwag po tayong malihis ng issue. Tandaan nyo, hindi po madaling bagay ang ginawa ng Pangulo. Ginawa po ng Pangulo to, hindi po para sa ikauunlad at ikasisiya ng kanyang termino. Ito po ay ginawa niya para sa atin. Dahil sa kanya, wala na siya maiitay. There's no more re-election for him. There's no more another presidency for him. Wala na eh. Okay? Ang problema lang po kasi sa atin, hindi tayo marunong maghintay. Maghintay tayo. Hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ay katulad ni Duterte na walang due process. Si BBM po, naniniwala po siya na mayroong due process. Ayaan nyo po tumakbo ang due process at nakikita na po natin ang lahat. Katulad niya sa Luneta, kita nyo, sumasaludo kami sa inyo eh. Lahat na nagtipon sa Luneta, sa EDSA, napakaganda po, sinisigaw nyo, korupsyon, labanan. Pero ano nangyari? Bandang uli, naging pulis at mga relihista ang magkalaban. Sino na naman kawawa? Tayo na naman mga squatter ang kawawa. Tayo mga squatter na naman ang pinagdidiinan. Anong sabi? Ugaling squatter talaga. O, tayo na naman mga squatter ang kawawa. Yan sinasabi natin eh. O, tayo na naman. Mami Irene, thank you. Di ba? Hindi tayo marunong maghintay. Kung nagrarally kayo, umabot kayo ng 1 linggo dyan, very good yun. Pero yung nagrarally kayo, nireras nyo, lahat-lahat, sumugod kayo sa Malacanang dahil binayaran kayo ni Chavit Singson, mali na yun. Dapat nagrally kayo, umabot man kayo ng 1 linggo dyan, ang ganda nun. Saludo tayo sa inyo. Pero nagrally kayo para lang babagsakin na yung gobyerno, sumugod kayo. Anong nangyayari? Wala. Naging police versus realista na naman. Walang kwenta. Tinatawanan na naman tayo ng mga disgaya. Tinatawanan na naman tayo ng mga hayop na mga kontraktor. Tinatawanan tayo ni Joel Villan is Lord. Oh. Di ba? Ang ganda na eh. Sinabihan pa kayo ng presidente kung siya mismo ay nandyan, hindi siya presidente, nandyan siya. Pero hindi. Wala nangyari. Ang ginawa nyo, dahil bayad kayo, sinugod nyo. Ang sarap-sarap sa sogo eh. Boom! Patayin mo si BBM? No joke. Ang sarap sa sogo, giniba nyo. Ang sarap sa sogo. Yung tsinelas dyan parehas kaliwa, pero masarap. Sir Manuel Jose, thank you. Pati sogo. Ano nangyari? Ang dami natutulungan ng sogo eh. Ba't yung sogo pinaginitan nyo? Ang dami natutulungan yan. Ang daming nakakaraos ng buhay dyan. What the fuck?
Ma'am Christine Velasquez, thank you. Di ba? Ano kinalaman ng Sogo? Ang lamig-lamig yan. Pumunta ka lang sa Channel 0, Channel 3. Kinawawa yung Sogo. Hindi ba naman mga siraulo to? Ang dami-dami pagtutunan ng Sogo. Ang tatanga nyo eh. Di ba? Ginawang so clean, sugod. Sugod yun, hindi sugod. Ang bobo nyo. Ami Palaruan, thank you po. So clean, sugod. Kaya daw nilang inano yung Sogo kasi so clean, tapos sugod. So good! Nakakahiya, no? Nakakahiya po talaga. Okay, ayan po ito po yung pangalawa. Ito. Ito po yung dagdag lang natin dito. Kasi po, ngayon po, parang, alam mo yung dati naririnig natin, na-imagine ko lang po kasi, yung dati po naririnig natin na Romualdez, magnanakaw na Romualdez. Pero nung dumating po tayo dito sa Blue Ribbon Committee, although sa pananaw ko lang po ito, ba't wala po ako naririnig sa mga kontraktor na Romualdez? Ba't wala po ako naririnig sa mga DPWH na Romualdez? Bakit senador po ang naririnig natin? Di ba? Hindi ba kayo nag-iiwagaan nun? Bakit senador po ang naririnig natin? Kasi nung mga bago gawin ni speaker, bago gawin po to ni BBM, ang dami natin naririnig, Romualdez, magnanakaw. Pero nung nag-blue ribbon na tayo, wala na tayong marinig na Romualdez, but puro Joel is Lord. Jingo is gay. What the fuck? Kasi nga, parang ang ginagawa nila, pinagtatakpan nila. 'Di ba? Sila ang nagsusube, pero iba ang sinisisi. 'Di ba? Ganun yan eh. Oh. Speaker Romualdez says all in BBM's accountability. Walang tinatago, walang pinoprotektahan. 'Di ba? Hindi po natin kinakampihan si Speaker Romualdez. Kaya nga na sinabi ko, may marinig lang tayo, makakuha lang tayo na nagdidikit kay Speaker. Sabi ko sa inyo, babatikusin natin yan. Diskaya, I have no direct transaction with Romualdez ko in Project Kickbacks. Oh. Ayan. Diskaya mismo. Nung nasa Blue Ribbon siya ni Marcoleta, Romualdez. Para raw po, hindi naman kasi pwede yun eh. Para raw po yung 30% sa taas kay Romualdez. Asan ang ebidensya mo? Tatayo ba yan sa korte? Impacto kang hayop kayong mag-asawang demonyo kayo? Oh. Wala. Diba? Wala. Oh. Pero kay Diskaya, meron. Anong sinabi niya? Meron siyang inaabutan ng mga congressman. Giving nyo, may mga congressman talaga. Pero, ang tanong, nandun ba si Speaker? Wala. Pero meron tayong senador ngayon na talagang direkta, hindi na mapakali sa sobrang taranta eh. Diba? Dinadivert tayo ng mga senador. Dinadivert tayo at laking papasalamat nga natin at naging tama ang boto natin kay Soto at Lacson. Dahil si Soto at Lacson, kitang-kita nyo naman po ngayon. Naging makabuluan, naging makasaysayan ngayon ang Senado. Tingnan nyo kung paano, gaano kahirap linisin ang Senado at nangyayari ngayon yan. Hiwalay ang mga luga.
sa mga matitinong senador. Oh. Nandito pa, Mami Irene, nandito pa ang mga disgaya nandun sa tunnel nila. Yung bahay kasi nila, may tunnel yan eh, hanggang sa ilalim, mga 11th floor underground. Diba? Oh, eto pa. Oh, eto pa pala, eto. Eto, maganda to, nakita ko to eh. Sa Tacloban po, sinasabihan nila si Romualdez daw po ay kurakot. Ito po ang flood control sa Tacloban. Ayan lang po, ayan po ha. Oh, ayan po ang flood control. Hindi po ghost. Hindi po katulad yan sa Davao. Ayan po. Hindi po yan ghost. Hindi po yan CLTG. At ang gusto ko lang sabihin sa inyo, na iba si Romualdez kasi. May delikadesa siya, kaya niyang mag-resign. Mag-resign kapag talagang kinakailangan na ng pagkakataon. 'Di ba? Ayan po ang flood control. Ayan oh. Hindi po si LTG yan na Coco Lumber lang. Yan po ang legasiya ni Romualdez sa Leyte. Tsaka nakapunta na po ako dyan sa Leyte. Di ba nakaraan nagpunta ako dyan. Ang malinis po dyan. Tacloban, Leyte. Oh. Romualdez resigned to allow full accountability, transparency. Ayan na po. Ngayon, sa ICI, ngayon, tignan natin yung mga taong magbibintang kay Romualdez. Baka malaman natin kung talagang may kinalaman si Romualdez. At least po, nagawa niyang mag-resign. Kasi po, yun po ang dapat. Kung may delikadesa ka at para sa full transparency, ginawa ni Speaker yan. Tignan natin kung talagang maidedirektang maituturo nila na malaking kinalaman ni Speaker dito, edi tignan natin. Pero yung the fact na mag-resign siya para sa delikadesa at yung essence ng Congress ay mapanatili at hindi nagwatak-watak. At up to the last minute po ay ang boto kay Speaker. At sa totoo lang po, up to the last minute, ayan po, up to the last minute po, ayan po, up to the last minute, ang boto po kay Speaker ay umaapaw pa rin. Siya pa rin ang gustong iupo. Ayan po, nagbotohan pa rin po kung si Speaker pa rin. Nagbotohan sila uli kung si Speaker pa rin ang mauupo. Si Speaker pa rin po nakakuha ng ng boto. Di ba? Kaya wala eh. Ganyan po talaga. Pero ngayon malaman po natin sa gagawin pong investigasyon nitong ICI kung talagang sinasabi nila na i-involve si Speaker. Tingnan po natin 'yan. Eto po, Speakers Romualdez back ICI probe into flood control project. Yan po, aapir po si Speaker dyan, sinasabi ko na sa inyo. Aapir po si Speaker Romualdez dyan po sa ICI. Para bigyan na po linaw ang lahat-lahat ng yan. Para bigyan po linaw ang lahat-lahat po dyan po sa flood control projects na yan. Aapir po si Speaker Romualdez. At ngayon, malaman natin kung talagang yung mga pinagdadaldal ba yan ng mga DDS ay talagang katotohanan. Diba? Hindi kayo nagtataka? Speaker Romualdez kayo ng Romualdez na nadawit yung DDS Senator yung Joel Villanueva at Jinggoy. Diba? Hindi kayo nagtataka?
Dal kayo ng speaker. Ano na dawit? Si Joel, si Mark Villar. Kasi kung nag-blue ribbon tayo, 'di ba? Kung nag-blue ribbon po tayo, dapat po unang-una pa lang narinig na natin doon kagad Speaker Romualdez. Kaso scripted pala. 'Di ba? Scripted pala. Etong hayop na mag-asawang disgaya, merong scripted na sabi po si Speaker Romualdez po ay kailangan ng 30%. Sabi po si Speaker Romualdez po ay kailangan magbigay sa kanya ng 30%. Puro sabi-sabi. Walang ebidensya. Oh. Pero dito kila Joel Villanueva, kila Jinggoy, putik gaa tsaka unprogrammed funds. Direkta, sabit. Oh, ano matimbang? Sige nga mga DDS na nagluluga. Ano matimbang? Ha? Yung statement ni Diskaya na obvious naman na hearsay. Sabi po si Speaker po 30%. 30% Speaker, ninakaw niya 30, abot-abot. Oh, dito, sa investigasyon ng totoong Blue Ribbon ni Lacson, pinasok 355 million. Unprogrammed funds, pinasok 600 million. Okay? At wag po natin kakalimutan. Okay? Wag natin kakalimutan ang sinasabi ni Henry Alcantara. Ito po. Your Honor, Mr. Chair, I'd like to focus your attention to the Henry Alcantara statement. Joel, anong kala mo kay Nyolo? Porkit may sakit, lantang gulay na? Okay? Gaya po na sinabi ni Henry Alcantara, nagre-request lang daw po si Joel Villanueva ng hindi flood control. Pero may nire-request yan iba't ibang mga project ng mga multipurpose. Ano po ba yung mga multipurpose? Eto po yun. Ayan po. Ang mga multipurpose po kasi, eto yun. Yung mga asset, preventive maintenance, primary road, Manila North, asset prevention. Ayan, yung mga ganyan po. Ayan po ang program rehabilitation. Ayan po. Construction, upgrading, rehabilitation of drainage. Ayan, drainage. Ayan po ang mga nire-request. Ayan po. Ito po yung sinasabi ni Henry Alcantara. Wala daw flood control si Joel is Lord. Pero meron siya mga ganito. Alam nyo po ba magkakano yung mga ganito? Ha? Alam nyo po ba? Magkakano yung mga ganito? Pakita ko lang po sa inyo. Tingnan nyo. Kung magkakano po yung mga ganito at akala nyo pag ganun-ganun lang to. Nagkakalaga po yan ng 33 million, 24 million, 6 million, 25 million, 23 million, 18 million. Ganyan lang naman po nagkakalaga yan. Pa ganyan-ganyan lang. Pa drainage, pa upgrade. Ayan po yung sinutukoy ni Henry Alcantara. Diba? Yan lang po ang tinutukoy ni Henry Alcantara. Na yan ang laging nire-request. At nakikita nga natin si Joel Villanueva nagpapagawa ng tulay. Yung mga ganyan-ganyan. Ayan o. Preventive maintenance, asphalt overlay. Yung mga ganyan po. Concrete reblocking. Maintenance asphalt overlay. Ayan po. Construction improvement of drainage structure along National Road. 49 million.
Kaya wag po tayong masyadong nakatutok sa flood control. Putek, eto po, mas matindi to. Paas-pa-aspalto ka na lang, meron ka ng 50 million. Oh. Oh, ayan po. Ayan po yan, nakuha po natin yan sa DPWH mismo. Oh, ayan po, tingnan nyo. Ayan o. March 3, 2025. Oh, 15 million. Oh. Ito, 7 pages po to. Magugulat po kayo sa presyo. Magugulat kayo, 15 million, 20 million. Putik, pag ganun-ganun lang. Ayan, pwede ko pong ipakita sa inyo. Ayan, send ko po sa inyo. Ayan, yan, yan. Ayan, pwede nyo po i-download yan. Download nyo dyan. Ayan po, ano nyo yan. Ayan po ang mga, ayan oh. Ayan Henry Alcantara. Ayan, nakapirma pa siyang hayop siya, oh. Approve. Oh. Ayan po, diyan po tayo ginagago nito nila Henry Alcantara. Diba? At ang feeling ko talaga tong Henry Alcantara na to. Feeling ko lang talaga tong Henry Alcantara na to. Eto talaga tong hayop na to. Eto yung kumbaga feeling ko, etong si Henry Alcantara, nakapokus to dito sa mga yung mga project na ang naka sa flood control talaga. Tawag dito. Ang feeling ko talaga ito si Henry Alcantara. Putik to matindi talaga to Nakakagalit talaga. Hindi ko na ma-imagine kung ano yung salitang ko, pusang inan to Alam mo yun, hindi ko na ma-imagine sa pusang inan to, ano i-describe ko